Magandang hapon muli sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Patuloy po tayo sa ating Holy Week daily devotion as we journey together towards Easter. Nasa ika-4 na araw na po tayo sa ating pakikipaglakbay sa ating tagapagligtas. Ihanda uli natin ang ating mga sarili sa ating mga tahanan o saan man tayo naroon ngayon, mga kapatid. And we are so blessed ngayong hapon dahil napakiusapan ko yung kampo para payagang makapasok ang ating mga kapatiran na tutulong dito sa ating devotion. So, I am requesting now Kleng Kleng to lead us in our worship song and so with our opening prayer. Mag-umpisa na po tayo sa ating devotion ngayong hapon na ito, mga kapatid. Glory to God forever and ever. Magandang hapon po sa ating lahat. If you know this song, pwede po kayong sumabay sa akin habang nanonood. Forever I
forever we will always be with you. Let us bow down our heads for our prayer. Let us pray. Yes, Lord, we humbly worship you in spirit and in truth. Thank you, O God, for we are here again to have fellowship with you and to hear your word, our spiritual food for your kingdom. We then ask your Holy Spirit to reign in us, to guide us, to illumine our hearts and minds for this meaningful devotion. We pray for our pastor as he shares your words this afternoon, and so with us, recipients of your message. Open our hearts and minds and inspire us by your loving presence. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable to you, O God, our rock and our salvation. In your most holy name we pray. Amen and amen. Ang ating ebanghelyo ngayong hapon, mga kapatid, na ating pagbubulay-bulayan ay mula sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 12 verses 1 to 8. John chapter 12 verses 1 to 8. Binuhusan ng pabango ang mga paa ni Jesus. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko ni Jesus, ay nagpunta sa Bethania si Jesus, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi nyo kasama habang panahon. Mga kapatid, ito ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin natin ang Thy Word. Bago natin tanggapin ang mensahe ng Panginoon ngayong hapon na ito, mga kapatid, ay handugan muna tayo ng isang mensahe sa pamamagitan ng awit.
ang tatlong magkakapatid na ito na ating kasama ngayong hapon. This alabaster jar is all I have of worth. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than to all. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like you still do all that. Fill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, give me every heart for your glory, take me. This time that I am out is all I have of worth, and lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And all I live to and all my days of you. You gave your life for me, so I will live my life for you. Not just for your love, I speak
Here I am, take me. Only want me for your glory. Take me. Okay, maraming salamat, Kling Kling, Nika, and Maymay sa mensahe ng awitin na inyong ibinahagi sa hapong ito. Saktong-sakto yung kinanta nila, mga kapatid, alabaster jar, ang lalagyan ng pabango na ibinuhos ni Maria sa mga paa ni Jesus. Pero isang obserbasyon, mga kapatid, na kapag nagagamit ang tekstong ito sa mga mensahe o sa mga sermon, ay laging si Maria lang ang nadidiscuss natin. Siya yung bidang-bida sa pangyayaring ito sa ating ebanghelyo. Pero kung minsan napapabayaan natin ang ibang mga karakter sa pangyayaring ito. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, sikapin natin na bigyang pansin ang lahat ng mga tauhan sa ating binasang ebanghelyo. Sa mensaheng ito ngayong hapon, araw ng Miyerkules, mayroon na naman akong 3 bagay na gustong ibahagi sa inyo ngayong hapon, mga kapatid. At pinamagatan ko itong 3 paraan ng pagpaparangal sa ating Panginoong Hesukristo. 3 ways to honor Jesus. Una, parangalan natin ang Panginoon sa ating mga tahanan. Let us honor Jesus in our homes. Akma ito dahil halos lahat tayo ngayon ay nasa sa ating mga tahanan. Isang araw, bago nila hinuli at ipinako sa cross ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay naging guest of honor sa tahanan ng magkakapatid na Lazaro, Martha, at Maria. These siblings warmly welcomed Jesus in their home. Naghanda sila ng hapunan para kay Jesus at ng kanyang mga alagad. At ang 3 magkakapatid na ito ay may kanya-kanyang responsibilidad na ginampanan. Si Lazaro ang humarap at nag-entertain kay Jesus. Si Martha naman ay nagluto at naghanda ng mga pagkain at naglingkod sa kanila. At si Maria naman ay may ginawa siyang kakaibang paraan ng pagpaparangal niya kay Jesus. So kung titingnan natin, their hospitality is commendable. Kahanga-hanga ang kanilang hospitality sa ating Panginoon. They really honor Jesus in their home. Ngayon, ang tanong ko sa atin sa hapong ito, what if Jesus knock at your door right now, mga kapatid? At this moment, halimbawa ngayong hapon na ito, around 5 o'clock in the afternoon, kakatok ang Panginoong Hesukristo sa pintuan ng bahay ninyo ngayon. Ano ang magiging reaksyon ninyo? At ano ang gagawin ninyo? Agad-agad nyo ba siyang pagbubuksan at papapasukin? O sasabihin nyo sa isa't isa, hala, andito ang Panginoon. Dali, iligpit nyo yan. Itago nyo yan. Uy, patayin mo yung TV. Uy, itigil nyo yung ginagawa ninyo na yan para di makita ng Panginoon. At kung papasok ba ang Panginoon sa ating mga tahanan ngayon, magiging komportable kaya siya sa loob ng ating tahanan.
Bilang mga alagad ng Panginoon, honoring Jesus in our home means seeing to it that our homes are always ready to welcome Jesus. Ang ibig sabihin niyan, ang lahat ng parte ng ating bahay ay walang kailangang itago na di karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang mga ginagawa natin sa ating mga tahanan ay hindi taliwas sa kalooban ng Panginoon. Kapag pumasok ang Panginoon sa ating mga tahanan, ay makikita niya ang mag-asawang tunay na nagmamahalan, hindi sinasaktan ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae, pinapakita niya ang kanyang tunay na pag-aaruga sa kanyang mga anak at lahat ng mga kasama sa loob ng tahanan. Ganon din, nakikita ng Panginoon ang asawang babae na nire-respeto at iniibig din ng kanyang asawa at mga anak. Hindi rin ito nananakit sa kanyang asawa. Kasi marami na rin ngayon mga kapatid, yung babae ang nananakit sa kanilang asawang lalaki. Ang mga anak naman ay sadyang nire-respeto, ginagalang ang kanilang mga magulang. Jesus was the welcome guest of honor in the house of Lazarus, Martha, and Mary. He should be honored in our homes as well. This gospel teaches us that we are to honor Jesus in our homes. But if we are going to honor Jesus in our homes, my brothers and sisters in Christ, we've got to honor Him from our hearts. At ito ang pangalawa na gusto kong ibahagi sa atin sa ating teksto. Parangalan natin ang Panginoon. Let us honor Him mula sa ating mga puso. Sina Marta, si Lazaro at si Maria ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapakita ng pagpaparangal sa ating Panginoon. Si Marta ay naghanda ng mga pagkain. Kaya yun yung ginawa ni Marta sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung gustong-gusto na gawin ni Marta, yung maghanda. And he did this, and she did, na gustong-gusto niya ang maghanda ng pagkain at magluto ng pagkain. Kaya nga kung minsan ay tinatawag nating Marta ang mga naghahanda ng pagkain kapag may mga okasyon sa ating mga simbahan. Naalala ko sa mga local churches namin sa Ilocos, kapag may mga okasyon, mga lalaki ang nagkakatay at nagluluto. Mag-umpisa na yan sa madaling araw, mga alauna ng madaling araw, ayan na, magkakatay na sila ng baboy, kambing. Tapos ang mga babae naman ay sila ang maghahain at namamahala na sa kusina kapag oras na ng kainan. So hindi sila sumasabay din sa pagkain. Nahuhuli sila sa pagkain. Minsan nga kapag nabibitin ang ulam, sila din ang mga kadalasan na nauubusan ng pagkain. Pero okay lang sa kanila yon. Ang mahalaga sa kanila ay makakain lahat ang bisita. Pero kung maraming sobra sa mga handaan, siyempre, alam na this, may take home na mga silopin yan, mga supot yan, kung maraming sobra. Yun ang passion ni Marta, ang magluto at maghanda ng mga pagkain. Andun ang talent niya. Kaya kayong mga tagaluto, tagahanda ng pagkain, yan ang hilig mo o minahal mo na trabaho, then so be it. That's part of our way of serving God. Kagaya ni Marta. Si Lazaro naman, mga kapatid, siya yung nakisalo sa Panginoon. Siya yung umupo na host
sa hapag ng hapunan na iyon. Kakwentuhan niya ang Panginoon na kapag napakahalaga rin ang kanyang ginampanan. Halimbawa, ako pastor, punta ako sa isang bahay ng miyembro, mas gusto ko na mayroon akong kinakausap doon sa bahay na pupuntahan ko. Kaysa naman sa sabihin sa akin ng may bahay, pastor, diyan ka muna sa sala, upo-upo ka muna diyan at ipaghahanda ka namin ng pagkain, maghintay ka lang diyan. Tapos maya-maya dinadaan-daanan ka lang ng ibang tao sa loob ng bahay. Ang iba, sadya ka pang iniiwasan. Yung iba, umaalis sa bahay. So, by heart, pansin mo na hindi ka welcome kung ganon. But Lazarus played a very important role during the Lord's visit to their home. By heart, he entertained and talked with Jesus. Ito, si Maria, ibang-iba ang paraan na ginawa niya ng pagpaparangal sa ating Panginoon. Tingnan natin ang ginawa niya. Una, ginawa niya ang alam niyang the best para sa Panginoon. Kumuha si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Jesus appreciated what she had done to him, telling that what Mary did was to prepare Jesus' body for his burial. Ang halaga ng pabango na iyon, mga kapatid, ay kasing halaga ng isang taong sahod ng isang ordinaryong manggagawa. So, akalain nyo, napakamahal pala yung pabango na yun. Kasing halaga ng isang taong sahod ng ordinaryong manggagawa sa panahon na iyon. So, kung kukumputin natin, halimbawa, kung ngayon ay 300 ang sahod ng isang manggagawa sa isang araw, average, sa sa 1 year, isang taon, magkano? 109,500. 109,500. Ganon kamahal ang pabango na ibinuhos ni Maria sa paa ng Panginoon. Yun ang pinakamahal na pag-aari ni Maria and decided to use it to honor Jesus. She made her best for him. That's how she loved Jesus. She loved Jesus by heart. Ito ang tanong sa atin ngayon. Kumusta naman tayo, mga kapatid? Gaano tayo gumagastos para sa Panginoon at ng kanyang kaharian? 10% of your income? 20% of your income? Or 20-20? 20-20? 20-20, okay lang yan. Parang yung mga nagtitinda dyan sa kalsada minsan. 20-20. Sa bagay, depende naman sa income natin yan, mga kapatid. Kung 50 pesos lang naman ang income mo sa isang linggo, 20 pesos is more than enough na offering mo kapag linggo. Ang tinitingnan naman ng Diyos sa giving natin ay hindi kung gaano kalaki ang binigay mo. Hindi yon. Kundi kung ilan pa ang natira o naiwan sa iyo. Pangalawa, ang ginawa ni Maria ay nagpakumbaba siya sa harapan ni Jesus para maparangalan ang Panginoon. She was willing to humble herself in order to honor Jesus. Alam niyo ba, mga kapatid, ang mas lalo pang kahanga-hanga na ginawa ni Maria, maliban sa pagluhod niya sa harapan ng Panginoon at pagbuhos niya ng pabango sa kanyang mga paa? Pinunasan niya ang paa ni Jesus gamit ang kanyang buhok. Alam niyo, isang komentaryo dito, sabi niya, noong panahon na yan, ay ang buhok ng isang babae ay simbolo ng kanyang dangal. The glory of a woman
was her hair. Hindi nga sila ginugupitan noon, hindi sila nagpapagupit ng buhok noon, kaya ang hahaba ng mga buhok nila. Hindi nagpapagupit masyado ang mga babae noon. Because their hair is their glory. Alagang-alaga ang buhok ni Maria. Mahaba. Alagang virgin coconut oil. Sabi nga ng iba dyan, galawin mo ang lahat, wag lang ang buhok ko. Diba? Pero si Maria, mga kapatid, ginawa niyang pamunas ang kanyang buhok para kay Jesus. She worshiped Jesus with so much humility. That's how she honored Jesus, by her heart. Humility before God. At ang huli na nakita natin dito na ginawa ni Maria ay pinarangalan niya si Jesus kahit pinupunas siya ng ibang tao. Dito na si Judas. Si Judas, sabi niya, bakit niya ginawa yan? Sayang yung pabango. Dapat na ibenta na lang yan at naitulong sa mga mahihirap. It seems like Judas Iscariot were so much concerned with the poor. Pero ayon sa teksto natin, sinabi lang niya iyon dahil siya ang tagahawak ng pera nila. Siya yung treasurer. At sabi dito na lantaran, nagnanakaw siya ng pera mula doon sa pera na hinahawakan niya. So nakikinabang siya doon. So he was criticizing Mary out of his selfishness, pretending only to be poor. Pero si Maria, kahit pinunas siya ni Judas, tumuloy pa rin siya sa kanyang pagluhod at pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Hindi niya pinansin ang puna ni Judas Iscariote. Mga kapatid, kapag mahal natin ang Diyos at gusto natin siyang parangalan at sambahin, what other people say doesn't matter. Relasyon mo yan sa Diyos. Personal mo yan. Kaya sa ating pagsamba, we are pleasing God, not other people. Pero, nakakalungkot. Minsan, na pati mga simbahan nag-a-adjust para lamang hindi masaktan ng ilang mga tao sa loob ng simbahan. Lalo na kung giver yung tatamaan mo, nako, sayang kung magtampo. Pero that should not be. As long na naaayon sa Christian principles, we don't need to worry. Hayaan nating masaktan sila kung guilty sila. Maganda nga kung masaktan sila at makarealize. Baka sakaling sila ay mabago kung anuman ang di magandang ginagawa nila sa buhay. Kaya tayong lahat, pasalamat tayo kung direktang sinasabi sa atin ang mga mali at di karapat-dapat na gawain natin, mga kapatid. Maganda nga pag tamaan tayo para ma-realize natin ang ating mga pagkakamali. Kaysa inaamo tayo lagi at hinahayaan lang ang mga maling gawain natin kasi ayaw tayong masaktan. Hindi maganda yon, mga kapatid. Kung ganun lang, walang pagbabago na mangyayari sa buhay natin. Hindi tayo magbabago kung puro appreciations na lang lahat. Maganda ang mag-appreciate. Maganda ang magparangal ng ibang tao. Pero kung laging ganun, hindi na productive. Hindi na transformative ang discipleship. Saan ang mabalin? Sabing mga Ilocano, sabi namin, saan ang mabalin nga paspasablog, guno pangay ayolatan. Mary worshiped Jesus despite of criticism. That's how she loved Jesus. My brothers and sisters in Christ. So with Martha and Lazarus, all of them honored Jesus by their hearts. Lastly, pangatlo, mga kapatid, parangalan natin ang Panginoon
basta't may pagkakataon. Honor Jesus when the opportunity is at hand. Grabbing the opportunity to honor Him. Samantalahin natin na siya'y sambahin kung may pagkakataon. Sa verse 7 and 8, sinabi ni Jesus kay Judas, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Sinabi ni Jesus ito dahil alam niya na malapit na siyang mamatay, mga kapatid. Malapit na siyang mawala sa mundo. Konti na lang, ilang araw na lang ang pagkakataon na kasama siya ng mga tao sa panahon na iyon. Tama naman. Anytime andyan ang mga mahihirap na pwede nating tulungan, hindi man nauubos ang mga mahihirap. Minsan nga, kahit hindi mahirap, sabi nila, mahirap kami. Kaya hindi nauubos ang mahirap. Totoong mahirap man yan o nagmumukhang mahirap lang, mga kapatid. We have all the chance to help them. Pero sa pagkakataon na iyon, malapit nang mamatay si Jesus. So mga kapatid, bago ang community quarantine, nung wala pa tayong problema na coronavirus na ito, every Sunday ay may chance tayo na magsimba. Pero nakakalungkot na marami pa rin sa atin ang hindi nagsisimba. Sabihin natin minsan may importanteng lakad kami, naglaba ako, may bisita ako, may pinuntahan ako, marami akong trabaho. Pero ang totoo niyan, madalas aminin natin na tinatamad tayong magsimba minsan. Or hindi mo talaga feel magsimba. Wala ka sa mood. Honestly, mga kapatid, na-experience ko na rin yan. May mga linggo na parang kulang ako sa motivation na mag-lead ng worship. So, pastor na ako Meron pa ring feeling ko na ganun. Minsan feeling ko sana magsimba lang muna ako, wag munang mag-lead ng worship. Yung regular attender lang sana ako muna. Mayroon din kasing mga pangyayari sa buhay natin na minsan ay nakakaapekto sa motivation natin sa ating pagli-lead ng worship. Or even minsan, yung sabi namin na nalulumoral din minsan. Pero nang pinagbawalan na tayong magsimba na sama-sama, dahil dyan sa COVID-19 na yan, parang na-miss ko agad ang pagli-lead ko ng worship service dito sa ating simbahan. Namimiss ko rin yung trabaho ko na normal, yung ministry ko in leading worship services. Kaya sinasabihan tayo ng Panginoon ngayon, si Maria, she grabbed the chance. Ganyan din sana tayo lagi. Kapag may pagkakataon na sumamba tayo, magsimba tayo. Kasi kung ang trabaho natin ang idinadahilan natin lagi, ay di naman talaga nauubos ang trabaho natin, mga kapatid, di ba? Kahit ngayong naka-home quarantine tayo, kung gawin mo lahat ang dapat mong gawin, hindi ka mauubusan ng trabaho. Andyan lagi ang trabaho na yan. Mayroon kang maiisip na gagawin. Kaya lang, nababagot ka kasi parang tinatamad ka rin magtrabaho minsan. Pero yung trabaho mismo, kung gusto mong may gawin, gawin ka talaga. Hindi nawawala yan. Kagaya ng sinabi ng Panginoon kay Judas, andyan lagi ang mga mahihirap. Pero ako, hindi habang panahon na kasama niyo ako. So dalangin ko, mga kapatid, na sana kapag malaya na uli tayong magsimba, huwag na tayong tamarin. Ipakita natin sa Diyos na excited tayo lagi na magsimba. Grab the opportunity to honor and worship God. Let us honor Him when the opportunity is at hand.
Pero huwag din sana nating ma-misinterpret yung sinabi ng Panginoon na habang panahoy, kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi nyo kasama habang panahon. Na sabihin din nating, huwag na muna tayong tumulong kasi andyan naman lagi sila, hindi man sila nawawala. So, hindi po iyon ang ibig sabihin ng Panginoon, mga kapatid. We also need to help those who are in need, lalong-lalo na sa panahon ngayon. In every opportunity that we have, we help others as we are able to help them. So to summarize what I just shared to you this afternoon, mga kapatid, ang mga tatlong paraan ng pagpaparangal natin sa ating Panginoon. Una, parangalan natin siya sa ating mga tahanan. Let us honor Him in our homes. As in na parang kasama natin lagi ang Diyos sa ating mga tahanan, anumang oras at pagkakataon. Pangalawa, parangalan natin ang ating Panginoon mula sa ating mga puso. Let us honor Him by heart. At ang pinakahuli, parangalan natin siya sa bawat pagkakataon. Let us honor Him when the opportunity is at hand. The three siblings, si Lazarus, si Martha, at si Maria, they truly honored Jesus in their own ways, in their home, by their hearts, and as the opportunity given to them. And this message also encourages us, my brothers and sisters, to do the same. At alam natin na ang lahat ng ito ay may puwang sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Let us close this devotion by expressing our desire to honor Him. Let us commit our lives to our Savior. And let us sing this song, "This is my desire." This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, Lord, with all my heart. I worship I you. worship you. All I have within me, I give you praise. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. All that I adore is in you. Is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire. This is my desire. Yes, Lord, to honor you. To honor you. Lord, with all my heart, I worship you. Worship you. All I have within me, All I have within me, I give you praise.
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Manalangin tayo. O Diyos, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa ipinakita ng mga magkakapatid na Lazaro, Martha at Maria na pagpaparangal at pagsamba sa aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami upang maisabuhay namin ang iyong mensahe sa amin sa hapong ito. Patuloy mo kaming pagyamanin sa aming pananalig sa iyo, O Diyos. Patuloy mo kaming turuan at paalalahanan kung paano pa kami makapaglilingkod sa iyo ng mas maalab pa. Salamat din sa partisipasyon ng mga kabataang ito na nakiisa sa aming online devotion. Ganon din ang lahat na nakikiisa sa iba't ibang lugar, sa kanilang mga tahanan at lugar na pinagtatrabahuan. Patuloy mo kaming ingatan, protektahan at pagpalain. Ngayon at sa susunod pang mga araw. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, Panginoon, at sa aming patuloy na paglalakbay sa Holy Week na ito. Naway patuloy ka naming masumpungan hanggang magkaisa din kami sa aming pagdiriwang ng pag-aalaala sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. At ito rin ang nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin na ang lahat ng pagsubok, lahat ng mga sakuna na aming pinagdadaanan ngayon ay mapagtatagumpayan namin. Muli, ibinabalik namin ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. At ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven
Magandang hapon po muli sa ating lahat mga kapatid at patuloy lang tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Magandang hapon po muli. God bless us all.